baka di namang nakalimot sa mga kilos ni Senador Oreta. Dahil dyan sa pagsasayaw ni Tessie Aquino Oreta na yan, natalo siya sa sumunod na eleksyon. At mula noon, hindi na siya nakabangon politically. Ito na yung press conference ni Senator Aquilino Pimentel, Nene Pimentel, tatay ni Coco Pimentel. Pakinggan po natin ang kanyang rason, mabibigat po ito, na rason kung bakit po siya nag-resign as Senate President. I think the people who are supporting President Estrada has caused a damage that cannot be repaired to this institution that I love. They have caused a damage that cannot be repaired to this institution to which I love. Ayun ang sabi ni Senator Pimentel, Nene Pimentel. That's how principled these senators were during that time. Senator, and therefore I cannot continue leading such a damaged institution. I cannot continue leading such damaged institution. I do this so that our people, especially the young who are coming after us, will have some hope that there are still public officials who are willing to stand by what is right and good, what is moral and just for the good of all. Nako po, for just and good for the just and moral for the good. Ano lang sabi niya? Pero dito sa inasal ni Chis Escudero, mga kaboses, ano po yung sinabi ni Escudero about the powers of the impeachment court? Pakinggan nga natin nang sa ganoon ay malamin natin yung contrast ni Nene Pimentel at ning etong kasalukuyang Senate President. Tignan natin yung pagkakaiba, kung merong pagkakaiba. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Ang sinasabi ni Chis Escudero, mas mataas ang Senado, mas mababa ang Kamara. Yan ang sinasabi ni Escudero dito eh. Hindi kaya binalikan ni Escudero yung naging pahayag ni Senador Aquilino Pimentel that because of the refusal of the majority to open the second envelope during the impeachment of Erap Estrada, that caused the damage of the Senate as an institution. Hindi kaya inisip ni Chis Escudero na yung pagboto ng nakakarami na i-remand yung impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives caused an irreparable damage to the Senate? Di kaya ganon? Parang parang Kim Jong-un lang tong taong to Are we now living in North Korea, Mr. Chis Escudero? Parang absolute yung power mo as Senate President Parang anak ka ba ni Kim Jong-un, Kim Jong-il? Masahol pa kay masahol pa kay Putin ng Russia Parang inimpose na niya yung North Korea ang Senado dito. At dahil po dito sa nangyaring pagbitiw ni Senator Aquilino Pimentel, nagkaroon po ng EDSA 2. Yan po ang nangyari. At
Ewan ko. Di ba si Senator Loren Legarda ay bumoto din sa pag-remand ng impeachment sa Kamara? Subalit, noong 2001, nakita po natin, paiyak-iyak pa. Paiyak-iyak pa. At ano ang kanyang naging pahayag tungkol sa pagbukas ng envelope? Susunod po siya dito kay Senator Miriam Defensor Santiago. Ganito po ang naging pahayag ni Loren Legarda. Pakinggan po natin. Our job here is to ferret out the truth. The people deserve nothing less than to know the truth. Payagan po natin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagbukas po ng pangalawang dokumento. Where is the Loren Legarda of 2001 in this ongoing impeachment of Sara Duterte? Madam Loren, parang naging liron-liron senta ka na lang umakyat sa papaya. Nawala po ata yung prinsipyo mo na ang taong bayan ay dapat malaman kung ano ang nilalaman ng second envelope. Dito sa pagboto mo sa pag-remand, palagay po ba ninyo ay binigyan nyo ng karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa mga kasong ibinibintang laban kay Sara Duterte? Ano ngayon ang nangyari? Anyari, Senator Loren? Bakit po nagkaganon? Bakit po nagkaganon, Senator Loren? Meron pa kayang delikadesa itong si Cheese Escudero katulad ng ginawa ni Senator Nene Pimentel during that time? Balikan po ulit natin yung pagbitiw ni Senate President Nene Pimentel. May I explain my vote? The Senate President may explain his vote. I vote to open the second envelope. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material to the case at bar. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it, and therefore I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. Pero nabigla ang lahat nang magbitiw si Senate President Aquilino Pimentel Jr. Yan. Nagbitiw siya. Nagbitiw si Senator Aquilino Pimentel as the President of the Senate. Dahil ang sabi niya, hindi niya kayang pamunuan ang isang institusyon na nasira dahil sa pagsupil sa ebidensya. Pero ngayon, anong ginagawa ni Cheese Escudero? Mukhang wala talagang delikadesa Comparing the impeachment court of 2001 to that of the impeachment court of 2025 laban kay Vice President Sara Duterte na kung saan na yan dami-dami na ngang nailabas na ebidensya, kitang-kita na nga ang ebidensya. Ewan ko kung anong klaseng Senado meron po tayo ngayon. So ngayon, balikan natin si Jinggoy. Jinggoy, yan, kita mo na kung bakit po hindi hindi po nabigyan ng tsansa ang tatay mo na mabigyan ng patas na paglilitis dyan sa impeachment court dahil yung mga kaalyado ng tatay mo, sinupil nila yung investigasyon o yung ebidensya. Katulad ng ginagawa ninyo ngayon, katulad ng ginagawa ngayon ni Cheese Escudero.
Sumagot kayo ngayon. Hindi ba ganyan ang ginagawa ninyo? So nasaan ngayon ang prinsipyo ninyo? Wala ba kayong delikadesa katulad ng delikadesa na ipinakita ni Senador Nene Pimentel in 2001 impeachment? Sa bagay, puro mga trapo kasi man nandyan sa Senado, and I am very proud na itong nakarang eleksyon, wala akong ibinoto sa inyo, 2 lang ang binoto ko dyan. At hindi pa po nakakaupo dahil uupo pa lang sila come June 30, noon of June 30. Si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. And I'll just hope with the coming of Kiko Pangilinan and Bam Aquino, the likes of Senator Intaveros ay mapapalakas upang sa ganon ay magkaroon ng boses ang katotohanan dyan sa Senado. Hindi ang katotohanan lang ng mga DDS senators ang nakikita dyan sa Senado. This is a damaged institution, to quote Senator Nene Pimentel. Ngayon, Mr. Joseph Jinggoy Estrada. Joseph ang pangalan ni Jinggoy? Mr. Jinggoy Estrada, alam mo na ngayon, the rest is history. Nag-EDSA people power dahil sa panunupil ng mga kalyado ng tatay mo sa ebidensya. So yan, ganyan din ang mangyayari pagpatuloy na gagawin ni Chis Escudero na supilin ang karapatan ng taong bayan na tignan ang paglilitis kay Sara Duterte. The Senate as an institution is damaged. Kaya nga sinasabi po ng mga kababayan natin that this is the worst Senate ever, period, and period, and period. Yan ang nakikita natin na talagang damage ang imahe ng Senado dahil sa pamumuno ng isang Kim Jong-il. Nagbabalat kayong Chis Escudero. Nagbabalat kayo na sinasabing rule of law, pero ang ipinapairal na rule of law dyan sa Senado ngayon ay North Korean rule of law. Absolute. Absolute, mga kaboses. Diktador. Yan ang kinalabasan at kinalalabasan ngayon ni Chis Escudero. You are the sole dictator of the Senate. At dahil dyan sa pagiging diktador mo, Mr. Chis Escudero, the Senate is damaged beyond repair. Beyond repair. Unless otherwise you do the right thing. Sana naman ay hindi na po tayo muling magkakaroon ng panibagong EDSA. At dahil po dyan, mga kaboses ng malayang makabayang mamamayan, maraming salamat po sa pagantabay po ninyo. Sana naman ay mayroon po kayong natutunan dito sa sinasabi ni Jinggoy that the rest is history, na kung saan ang kanyang tatay hindi po nabigyan ng patas na paglilitis dahil sa panunupil ng kanilang mga kaalyadong senador na katulad po ng ginagawa ngayon ng panunupil ng mga kaalyado ng DDS na senador sa panunupil sa karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan hinggil sa pangungulimbat ng pera ng bayan ni Sara Duterte. Nawa ay magising po kayong mga DDS senators. Dahil po dyan muli, maraming salamat mga kaboses ng malayang makabayang mamamayan. Buksan ang ating kaisipan, alamin ang katotohanan. Siyang susi sa kalayaan mula sa kamangmangan. Ang mayaman sa kaalaman na ilalayo sa kapahamakan.
Maraming salamat po. Good afternoon at mabuhay ang Pilipinas.